been the face, been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try. Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video guys, samahan nyo ako maglibot at mag-ikot sa Puerto Galera, ang isa sa mga pinupuntahan hindi lang ng mga locals pati din ng mga foreigners sa probinsya ng Mindoro. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Puerto Galera magmula dito sa Pitex. Siyempre sasakay muna tayo ng bus papunta doon sa Batangas Port. So touchdown na tayo ngayon guys dito sa Batangas Pier, dito sa Batangas City. Maaga kami nakarating ng Batangas Pier kasi maaga or first trip din ang nakuha namin na ticket para sa fast crab patawid mula Batangas hanggang Puerto Galera. So ayan, ito yung tsura ng Batangas Pier kung papasok ka pa. Ayan, dahil sobrang aga namin guys, madaling araw pa lang to. So ayan, kung napapansin nyo wala pang mga tao. So ayun guys, bago ka makapasok sa loob, meron ka pang dadaanan na parang yung sa airport na ine-x-ray lahat ng mga dalang gamit. Para na rin talaga siyang nasa airport. So ayan, hindi ko lang kinunan na video kanina baka kasi magaling sila. At saka nilalagay doon sa x-ray machine yung cellphone. Walang naka-ano sa katawan natin. So ayan ang itsura niya sa loob. Pero ngayon kasi maaga pa, wala pang masyadong tao. Pagpasok mo dito guys, marami kang makikitang iba't ibang booth, ticket booth, kung aling fast crab ba o roro ba ang sasakyan mo patawid na. Yung iba pa Mindoro, dito ka rin sasakay kung papunta ka ng Boracay or kung saan pa mang lugar na gusto mong puntahan. So ayan, iba't ibang ticket booth. At ito yung tsura niya. May mga kainan din naman sa loob. Medyo mahal nga lang pero okay na rin, kesa naman magutom ka. Mas mahal naman kasi kung bibili ka dun sa roro mismo or sa barko or sa fast crab. So ayan, pagpasok mo ganyan itsura. Alas 7 pa ang first trip ng fast crab papuntang Puerto Galera. So mahaba pa yung oras namin, pwede pa kaming matulog at kumain dito sa loob. Malaki sa loob guys at malawak din, para ka rin nasa airport. At saka safe ka rin kasi may mga guards na nagro-roofing dyan. Siyempre, gaya nga ng sabi ko, para ka rin nasa airport. Ayan o, merong boarding gate. At sa taas niyan, dyan nakalagay kung ano yung mga roro or mga fast crab or mga barko na aalis at darating. At kung saang destinasyon. Parang sa airport din. Time check guys, 6:30 ng umaga at boarding na kami para sa alas 7 na biyahe namin. Ang pangalan pala ng fast crab na nasakyan namin is Island Calaguas. Recap pala tayo guys, ang pamasahe mula Pitex to Batangas sa bus 214. Nagbayad kami ng terminal fee dito sa Batangas Pier ng 30 pesos. Tapos yung fast crab na nakuha namin, discounted kasi ako kaya 480 lang ang nabayaran ko. Ang regular price yata nasa 600, umaabot ng 600 yata ang Batangas to Puerto Galera sa fast crab. Pero kung sa roro, mas mura, nasa 400 lang siguro yun. So, expected natin na makarating ng Puerto Galera alas 9 kasi 2 hours lang ang biyahe. So, kung aalis tayo ng saktong 7, makakarating din tayo doon ng siguro bago mag 9 na umaga. Malapit lang yan dito. 2 hours lang na biyahe. Ayan guys, remind ko pala na hindi pwede magdala dito ng bike sa fast crab. Maliban na lang kung magroro kayo, pwede doon kahit pasasakyan or motor or kung anong dali nyo, pwede doon. Pero sa fast crab hindi. Kasi, ayan o, tignan nyo ang loob. Puro mga upuan, yan. Air condition dito sa baba. Meron ding TV, meron ding sariling CR. At sa taas, meron ding mga parang mga VIP doon. Mas mahal nga lang doon sa taas. At meron din ganito doon sa taas, merong TV, pero mas konti yung mga upuan. At meron din silang CR. Iba babae, iba rin sa lalaki. So, ayan, nagmamaniobra na at paalis na tayo guys kasi 7 na ng umaga. Ayan guys, paalis na kami niyan. At habang paalis kami, nakakita namin yung ibang mga roro, ibang fast crab na
ibang schedule pa ang alis nila. Yan, Roro, yung Montenegro, doon pwede kang sumakay doon papunta ng Mindoro or Puerto Galera. Marami kasing biyahe dito eh. Hindi lang naman Puerto Galera or Katiklan, Boracay. Marami rin naman. Meron din silang biyaheng pa Romblon. Hindi ka maboboard sa biyahe guys kahit 2 oras pa yan. Kasi marami kang makakita din ang ganda-ganda ng view. At isa pa, kitang-kita rin dito ang grotto ng Monte Maria or yung kay Mama Mary doon sa taas ng bundok. Mamaya makikita natin, madadaanan natin. Hindi naman siya ganun kalapit pero dahil malaki nga siya, parang malapit lang tayo din sa kanya. At guys, parang sa ano din, parang sumakay ka rin ng eroplano na pag take off ninyo, hindi pa kayo pwedeng tumayo. So siguro after mga ilang minutes, pagka medyo stable na ang biyahe natin, yan, pwede na kayo, allowed na kayong pumunta dun sa taas at pwede na mag-ikot-ikot doon. Kaya mamaya guys, papakita ko sa inyo ang itsura dun sa taas. Kung gaano kaganda. Kalmado pa ang dagat dito. Ayan o, ang ganda o. Kasi parang wala ka nakikitang alon. Pero meron kasing part din dito na medyo maalon na. Yun yung tinatawag nilang part na ng Romblon. Pagka nadaanan mo yun. Pero hindi naman siya delikado. Talagang maalon lang talaga. At ito na nga guys. Nasa taas na tayo. Ganyan ang itsura dito sa taas. Shout out kay Ma'am Dayan. Ayan, kasama ko rin yan sa Ma'am Dayan. Kaming dalawa ang pumunta dito sa taas. Yan ang itsura. Yan ang itsura dito sa taas. Para ka nakasakay sa yate kasi maliit lang naman talaga na. Pero okay lang. Hindi naman siya delikado. Hindi naman siya nakakatakot. Kasi tignan nyo nga guys, wala naman siya ganun kalalaking ano. At ito na nga guys ang itsura dito sa taas. Ayan. Pwedeng tumambay dito, may mga upuan din naman. So, pero hindi naman ganun karami. Konti lang kasi maliit lang naman itong fast track na to. Ayan, yan ang itsura dito para sa mga VIP dyan sa loob. Meron din dyang sariling CR sila. Pero mas maliit yan kumpara doon sa baba. Ayan, itsura dito sa taas. Medyo maingay nga lang kasi nandyan yung parang makina. Basta yung engine ng ng fast track. Ayan, yan, ganyan ang itsura dito sa taas. Diba? Ang ganda. Kalmado ang dagat. Ito, yan sa loob na yan, makikita natin na yan. Diyan sa loob may mga taong ang parang VIP sila, parang mas mahal yung bayad nila dito sa fast track. So ayan, yan kita sa baba, yan din yung mga, yun doon tayo galing sa baba. So minsan, ay yung iba naman kasi yung nagaling sa baba, pumupunta din dito sa taas. Pero limitado lang kasi hindi naman pwedeng lahat pupunta dito sa taas kasi ma-overcrowded na dito. Ayan, picture muna. Ang distance niya parang Surigao at Siargao kasi mga ganong oras lang din yung binyahe ko dati nung tumawid ako papuntang Siargao. Mga 2 hours lang din. At ayan na nga guys, touchdown na tayo dito sa Puerto Galera. Excited na kami. Bali 5 kami. Ako, si Ma'am Deb, si Angelo, si Ma'am Dayan. Hahabol na lang daw si Miss Clang kasi may pasok pa. Picture ako. Tapos diretso picture na tayo. Sir, pa-picture lang po kami. So ayun na nga guys, touchdown na tayo sa Puerto Galera at dito tayo ngayon magbabayad ng environmental fee na 120 pesos. At dahil di pa tayo nakamove on sa pandemic days, so lahat ng turista kailangan magpakita ng booking para malaman nila kung saan tayo magstay dito sa Puerto Galera. So kung wala kang booking, mahirapan ka makapasok dito. Abangan nyo guys yung susunod ko mga videos kasi ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda ang mga lugar na puntahan namin at kung ano-ano ang mga pinagagawa namin dito sa Puerto Galera. So guys, for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!